Di ba itong nakaraan, si VP nagsalita. Sabi niya, tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Yung sinabi niya. Oo. Ayan o, sabi niya, ito, I heard my brothers, Mayor Baste, and my older brother, Congressman Pulong, say they are not running anymore. Maybe they won't run in the next election. Meaning 2025. Kasi doon yung tapos ng term eh. 2025 yung tapos ng term. So I'm here because I am campaigning. Nangangampanya na raw siya. Yung sabi niya, I'm here because I'm campaigning. I'm campaigning for you because I'm running in the next elections. So kung iintindihin natin yung context nitong sinasabi niya na to, most probably, she is referring to the 2025 elections. Most probably. Most probably. Okay, ngayon, syempre, nabati ko si si VP Sara dyan. Di ba? Nabati ko siya dyan. So, ngayon, medyo nawala yung focus ng tao sa 51 billion. At syempre, yung mga DDS, mga hyper DDS, yung sobrang talaga, hyper DDS. Sabi nila, genius, very, very strategic move. It's a stroke of genius. Talaga? Saan banda? Saan banda po, ma'am? Speaking of, parang pinag-uusapan lang natin kanina tong babaeng to. Panoorin niyo yung sinabi niya. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Okay, gawa kayo ng account. Lagay nyo ba account details na dyan. At pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pinas. At also, kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jald, makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kutsaro, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ano to sabi? Marami po mga ganap ngayon, especially yung napanood mo naman siguro ma'am yung naging balita natin kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, alam din po natin yung mga naging dynamics recently doon sa Unity na ikinampanya po natin nung nagdaang eleksyon. Do you think yung hakbang na yon, yung pagpaparinig ni Vice President Inday na she will run in a position wherein hindi pa naman dapat siyang tumakbo dahil midterm lang, is a move of a broken heart and needs to move on dahil nga sa nangyari sa dynamics sa Unity team? Alam mo, Jade, yung sinabi ni Vice President, I think is a very strategic move. Yun! Hindi siya broken heart, pero pinapakita niya sa taong bayan that I can turn my back away from this. I do not cling on my position. Those are two principles na makikita mo na certain siya. Pero nung sinabi niyang hirap pagtanggol, no? Hindi naman niya sinabi sa anong posisyon, pero sa 2025, makikita mo maraming bumalik sa planning board nila dyan sa announcement na yan. In fact, alam ko, yung isang grupo nagkaroon ng crisis meeting. Kahapon yan nangyari at essentially tinitingnan lamang ano ba ang impact nito. Kasi hindi niya sinabi ko anong posisyon. Ako, ang sense ko, kung tatakbo siyang senador sa 2025, pwede pa rin siyang tumakbo sa 2028. Kasi matalo man siya manalo, pwede siyang bumalik sa Senado. So is she resigning? Kung siya tatakbo ng House of Representatives, kasi sinabi niya na si Congressman Pulong parang ayaw na. Magandang galawan yun kasi essentially ang sinasabi niya sa next 3 years, baka ako wala sa inyo. So maraming ibig sabihin yung kanyang declaration. Ang gulo na explanation ni Malutigia. Pero sa akin, ang bukod tangi doon, yung
pinapasabi niya sa taong bayan na hindi ako kapituko. I can always turn my back from this. Remember, Vice President siya, ang term niya hanggang 2028. So if she resigns, and this is less than 4 years, kung sino man yung i-appoint ng Pangulo, kung sakali mag-resign, hindi makakatakbo ng 2028. Historically, ang Pangulo kumukuha doon sa Senado. Ngayon, assuming a scenario na akunin niya ang pinsan niya, that ends his career. Kasi you cannot run. Ang nasa saligang batas natin, dapat hindi, less than 4 years, pwede kang tumakbo. So ito, less than 4 years. So maraming possibilities. Ang gulo na explanation ni Pero Malutingi. ang pupuntangi doon, for you to declare it, na wala namang humihingi, shows the sign that she can turn her back away from it. At ang kasama doon, yung dalawang kapatid. So makikita mo, independent rin yung tatay, no? Yung statement ni President Duterte. So, yung Duterte, sabi nila, spend force. Dahil sa announcement na yan kagabi, lahat sa political establishment nagkagulo. So ako, Kailan? ang baraha nasa mga Duterte. Tsaka ma'am, possible din na pumakbo siyang mayor. Ano kaya magiging Davao Kasi mayor? yun, alam mo, mahal niya ang Davao. In fact, nakita natin nung nagpaalam siya, no? Okay. Kung mas rene-respeto siya at mas nakikita niya na mahalaga sa mga constituent niya na siya ang namumuno, isang possibility yan. At pag nag-mayor siya, pwede rin siyang tumalon papuntang Pangulo. I mean, it doesn't stop her. Pero this is telling kasi technically, without the other side asking her to resign, she's sending the signal na, you know, I have decided. The fact that she announced that, I think she has made certain decisions, and these are calculated. How? Pero ma'am, magandang venue din ang local chief executive to show off na ito yung aking kapabilidad. Alam mo naman ma'am, pag nag-manage ka ng isang syudad na malaki, pinakamalaking syudad pa inland air sa Pilipinas, paano na rin minanage mo ang buong Pilipinas? Diyos ko, anong comparison? Ang hanapin ng taong bayan Anak ng ay ang tipaklong to kanyang political Anong pangalan neto? Anong connection? Ang pangit ng build-up mo, men. Bakit ganun? Ang pangit ng build-up ni Kuya. Pag ikaw naging mayor ka ng isa sa mga pinakamalaking city sa buong Pilipinas, para ka na rin naging presidente ng Pilipinas. What the heck? May foreign relations ba ang Davao City? Ang pangit ng flex mo, Kuya. Si MJ Mondejar. Ayan, si MJ Mondejar. Ang pangit ng flex mo, Kuya. Hindi bagay. Pakiulit daw, di ko narinig. Sige, wait lang. Para sa'yo, sino ba yun? Wait. Sabi ni Jason, anong connect? Si Henry. Ulitin ko para sa'yo, huwag ka mag-alala. Diyos ko naman. Ay, nako. Pag nag-manage ka ng isang syudad na malaki, pinakamalaking syudad pa inland air sa Pilipinas, paano na rin minanage mo ang buong Pilipinas? Kung ang hahanapin ng taong bayan... That's right. That's right. Really? That's right. Diyos ko, itong dalawang to. That's right daw. Kill me now. Expert sabi, that's right.
Anong comparison? Baka judgmental lang ako. Wait, patapusin natin. Ayan ay ang kanyang political capital at higit sa lahat ang kanyang liderato na decisive. Jade, totoo yan. At This is si Jade. makikita mo ang Davao is one of the cities na talagang tinitingala ng karamihang syudad. Hindi pa naman tapos talaga yung plano niya nung siya ay nagdesididong mag-vice president. Pero I guess yung announcement niyang yan, at yung isa niyang pahayag tungkol sa ICC na nung ako naman nag-mayor, ako naman walang ganyan, no? Yung death squad and everything. My sense, I think she is on a Hirap, daily no? basis looking at saan ba ako masaya. No, Ang hirap na. mahirap na ikaw nanalo ng mandato tapos hindi ka rin respeto, halos everyday jobbing ang ginagawa sa iyo, wala ka namang ginagawang masama sa administrasyon na ito. In fact, nagtatrabaho siya sa DepEd. Dapat matuwa ang administrasyon na ito. Kasi ang isang mahirap na ahensya sa gobyerno at isa sa pinakamalaki ay ang DepEd. Ngayon, kung hindi sila natutuwa sa kanyang trabaho at daily binubugbog siya, sa tingin ko, she is a Duterte after all. Okay. This is not the end of it, but certainly it's a good message to everyone, especially with the kind of politics we have that, kaya kong talikuran ang Vice Presidente. Don't you think the better message is this? Kahit binabakbakan ako ng mga tao, kahit kung ano-anong sinasabi nila tungkol sa akin, kung ano-ano inaakusan tungkol sa akin, kahit iniibit ako ng Kongreso at kung ano-ano pang pinagagagawa sa akin, hindi ko sila inatrasan. Ginawa ko yung trabaho ko ng maayos. Don't you think that's a better messaging kaysa yung, ganyan pala kayo, talikuran ko na lang kayong lahat? Pangit ang gusto nyo mangyari. Ang pangit. Obvious na obvious na sinasalo lang siya dun. Sinasalba lang si VP Sara dun sa gaffe na nangyari sa kanya. Tuloy natin. At maglingkod sa mga tao nagmamahal sa akin. Ayun nga lang, malilimit mo yung chance mong pakita sa mas malaking, That's the point. constituency, yung kakayahan mo. That's Pero the point. nakita naman natin sa 18 months, talaga nagtrabaho siya kahit ang daming issues na binabato sa kanya. Tsaka pwede rin siguro, Prof, na nagpapakita siya ng disagreement to some policies, kundi man lahat. For one, sinabi niya na yung exploratory talks sa CPP ay isang pagkikipagnegosasyon sa kaaway, mga ganong mga sapantahan ni Vice President Sara. Oo, alam mo, Jade, hindi naman siya sunod-sunuran eh. May sariling poder ang isang Duterte, no? Hindi siya sunod-sunuran. Nung una siyang naging caretaker, minute niya, nag-command conference siya at sinabi niya anti-terrorism. Tama ka, sinabi niya yung CPP NPA is like dealing with the devil. Sinabi niya, nagsalita rin siya tungkol sa constituent People's Initiative. Nagsalita rin siya sa SMNI. So West Philippine Sea, hindi abangan natin. siya masasabing sunod-sunuran. Nagsalita siya sa ano sinabi niya? Nagsalita siya sa ganito, nagsalita siya sa ganyan, nagsalita siya pati sa SMNI. West Philippine Sea, nagsalita na ba? O kaya sip-sip, o kaya naghihintay ng anumang pondo para lang masahihin ang ego ng Pangulo, ng First Lady, at klarado ang differences nila ni Speaker. So to that extent, makikita mo she's a straight arrow
and she will say her piece. I think that's part of her character as a leader. Parang hirap na si Malutikia magtanggol. Tapos sa kada tuwing ipagtatanggol si VP, kailangan ipasok si presidente, si FL, tsaka si speaker. Parang di ba pwedeng gamitin yung pantanggol yung sarili niyang performance. Mas maganda kasi yun eh. So ito nga, todo tanggol si Malutikia doon sa statement ni VP Sara. Tapos, all of a sudden, si VP Sara biglang nagsalita kanina. Kanina, anong sinabi ni VP Sara? Election plan taken out of context. No mention of resignation. Dapat kasi nag-iintay muna eh. Ano sinabi? Ano sinabi ni VP Sara? Eto. Ngayon ni Vice President Sara Duterte na taken out of context umano ang kanyang naunang announcement hinggil sa kanyang planong pagtakbo sa susunod na eleksyon. Sa panayam kanina kay VP Duterte, tumanggi ito na linawin kung ano talaga ang kanyang plano sa susunod na eleksyon at iginiit na malinaw na umano niya itong nabanggit sa nakaraan niyang speech. Subalit tila hindi anya ito masyadong naunawaan o nagkaroon ng kalituhan sa kanyang mensahe. Nandun lahat, nakalatag doon sa speech ko sa Barangay Bagol Galiera sa Davao City. I think ang confusion is piecemeal ang appreciation ng mga tao doon sa mga sabi ko. Ibig sabihin, tinatanggal nila ang isang linya para sabihin kung ano yung gusto nila na interpretation. Hindi na rin idinitalye pa ng Vice Presidente kung may plano siyang tumakbo sa 2025 midterm elections kung saan maghahalal ng mga bagong senador, congressman at local government officials. Habang isasagawa naman ang susunod pang eleksyon sa 2028 kasabay ng pagtatapos ng termino ni Vice President Duterte. Yun. Taken out of context daw yung mga sinabi niya. Todo tanggol pa naman si Tikia. Kasi it shows na willing siyang tumalikod sa ganito, sa ganito, sa ganyan-ganyan. Na she's a good leader, etc., etc. Tapos biglang babalita. And then taken out of context lang yung sinabi ko. Ay, nako. Alam niyo mga kotsero, Kaya pumapasok ngayon sa isip, at least ako, naisip ko, baka hindi kaya panakibutas doon sa 51 billion. Para lang mailihis ba yung attention. Alam niyo naman ng mga Pilipino, maikli attention span. Di ba? Maikli attention span eh. Tapos tinake out of context daw yung kanyang sinabi. Malinaw naman yung yung message. Asan na ba yun? Ayoko ng English. Gusto ko yung Tagalog. Kasi meron pa pala dun sa umpisa na hindi pinakita hindi nakalista, hindi na sinasama sa mga write-up. Merong sinabi si VP dito sa umpisa. Asan na ba yun? Pinapakita yun dito eh. Ito tutukan nyo. Ayan. Ito kasi, binanggit din pala kasi ito. Bakit itong si Inday Sara na Vice Presidente ito? Wait, tatanggalin ko yung audio para walang ingay ni Malu. Bakit itong si Inday na Vice Presidente nyo siya pero nasa barangay siya? Yun yung tanong. Siguro ito yung context na sinasabi ni VP Sara. Bakit nga naman Vice Presidente siya pero nandoon sa barangay? Doon na pumunta dito sa statement na to. Narinig ako na ang aking kapatid na si Mayor Baste at kuya na si Congressman Pulong na nagsabi na hindi natatakbo sa susunod na eleksyon. Kaya narito ako ngayon para mangampanya sa inyo dahil tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Yun yung context. Madali lang na maintindihan di ba? So, nagkwento siya, nagtanong siya. Sabi niya, baka nagtataka kayo kung bakit nandito ako.
kahit vice-presidente ako. Yun yung gusto niya sabihin eh. Narinig ko kasi na ang aking kapatid, si Mayor Baste at si Congressman Pulong, nagsabi sila na hindi na sila tatakbo sa susunod na eleksyon. Kaya ako nandito para mangampanya sa inyo dahil tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Yun yung context. Hindi ko maintindihan yung palusot na na taken out of context. Tapos posible totoo yung sinabi ni PBBM na baka she's testing the waters. Diba, sinabi naman ni PBBM sa interview niya sa GMA. Marcos made a statement on Tuesday in response to Duterte's recent declaration that she will run for public office next election. So most probably it's 2025. Yeah, I think she's also testing the waters to see what the reaction will be. I have not talked to her about it. Hindi pa sila nag-usap. O baka hindi rin nila pinag-uusapan. Ayaw nilang pag-usapan. Pero ang weird lang kasi, hindi naman bobo si VP Sara eh. Hindi naman bobo si VP Sara. So, hindi naman siya magsasalita ng wala sa intended meaning. Mamalabo sa intended meaning niya. So, most probably, feeling ko nadula siya. I have a feeling nadula siya. Sa kanya mga salita. Baka she was just joking. Pero kapag sinabi mong joke, she's joking, yun, parang obvious na pinagtatanggol mo na si VP Sara. Siya nga, hindi niya sinasabi na joke yun eh. Ikaw, sasabihin mong joke, di ba? So, malabo. Maybe it is a calculated statement, pero parang hindi eh. Good luck. So what will you make out of this? Sige nga. What will you make out of this statement? Tatakbo ako, saan na yun? Sa susunod na eleksyon. Oh. Which one? Dalawa yan, 2025 and 2028. Kung tatakbo siyang 2025, she has to resign as Vice President. So ngayon, may aangat sa either Senate President or House Speaker. Either of the two. Either of the two lang naman yan kung mag-resign siyang Vice President. Tapos, she can freely run sa 2025 as congressman or senator. Either of the two. Kapag nanalo siyang senador, pwede siyang tumakbo ulit. Pwede siyang tumakbo as president. Kapag natalo siya, she can come back as a senator. Marami nang gumawa ng ganun. Pag nanalo siya, di presidente na siya. Ganun lang kasimple yun. But, she was deliberately vague. Was she being deliberately vague? We don't know. Kasi whether we like it or not, this is a very, very stupid statement. Wala akong makita. Hindi ko rin makita yung testing the waters dito eh. What will she get out of this sa statement na to? Diba? And feeling ko yung sinabi ni Malutikia na tawag dito, na nanginig daw ang political establishment, etc. Parang hindi naman masyado. Take note Take note guys Ito yung sa survey na latest ng Publicus, ng Tanghire. Tanghire lang naman to. Pero kapag magbabanggaan sa eleksyon si VP Sara at si Rapi Tulfo, mas mataas pa ang posibilidad na manalo si Rapi Tulfo.
So anong benepisyo? Anong benepisyo ng strategy na nag-announce siya na tatakbo siya sa susunod na eleksyon? 'Di ba? 'Di ba? Anong benepisyo niyan? Wala. Walang benepisyo 'yan. Masisira pa siya diyan lalo. Masisira pa siya diyan lalo. So good luck. Rafi na lang pwede pa. Pwede bang wala sa kanilang dalawa? Pwede bang wala sa kanilang dalawa? Nintay ko pa yung statement ni VP Sara sa West Philippine Sea eh. Yun ang magsesemento ng opinion ko sa kanya. Pero wala pa. Wala pa eh. Oo. Sige po. Mas gusto ko si Gibo. Kung tatakbo si Gibo. Sana tumakbo si Gibo. At si Gibo, malinaw yung ano niya. Malinaw yung mga statement niya. Very seasoned politician na. Alam na niya yung paikot-ikot dyan. Kayang-kaya na niya yan. Pero kung aatrasan to ni VP Sara, tulad ng sinasabi ni Malutikia kanina, kung aatrasan niya to, pagiging vice-presidente, it just proves that she's not ready for the national election. She's not ready for the national scope. Hindi niya kaya ang national. Mag-local na lang siya. Walang problema doon. Mag-local na lang siya. Doon na lang siya sa Davao. Kung aatrasan niya to, itong pagiging VP niya, it just proves that she's not for the national scene. Pang-local lang siya. Diba? Gano'n lang kasimple yun. Paano yan? Paano ng pangarap ng mga DDS? Paano ng ano? Paano ng pangarap ng mga DDS, no? Lipat na lang kayo lahat ng Davao. Doon na lang kayo. Kuha kayo sarili ng gobyerno. Hirap, no? Hirap kasi magtanggol. Eh. Pero, most probably, I'm thinking this is only a diversionary tactic doon sa 51 billion. Wala namang ibang purpose para dyan. Eh. That's it. Wala namang ibang purpose para dyan eh. Alam naman niya, hindi naman bobo si VP Sara. Alam niya na hindi pa siya pwedeng, kung sasabihin niya na tatakbo siya sa next election with intentionally being vague about it, ma-criticize siya lalo. Alam niya yan. Hindi naman siya bobo. Alam niya yan. Alam niya yan. Tulad ngayon, nakikriticize siya lalo. Tapos yung mga DDS, hirap na hirap ng pagtanggol. Hirap na sila magtanggol. Nang iinis na lang. Wala nang maano. Tapos sa survey, matatalo pa siya ni Tulfo. Diyos ko. Diba? Natalo pa siya ni Tulfo sa survey. So I'm not inclined to believe that this is a strategy lang, parang tatay niya, master strategist. Tigilan niyo ako. Master strategist. yung spokes niya, career sa pag-explain ng mga sinasabi niya. Parang to si Malutikia, lahat ng sabihin ng Duterte, kailangan i-explain, i-simplify, etc. Ganun pa sila kahirap intindihin? Are they speaking in a different language na kailangan pang i-translate sa amin kung ano yung dapat intindihin namin doon sa sinabi nila? So yun ang naiisip ko lang. Yun lang talaga yung nagme-make sense. It's a diversionary tactic para hindi na pag-usapan yung expose ni Zaldico. It's working partly. Not as a whole. Ayun lang.
'Di ba nakakaano eh, nakakainsulto yung lalo yung nung naglabas ng statement si Digong tungkol dun sa pulburon video. Sinabi ni Digong, wala yan pulburon video na yan. Gumanon, 'di ba? Tapos may yung mga vloggers ni Digong biglang nag-explain, hindi yun ang ibig sabihin niya. Ibig niyang sabihin ganito. Ba't kailangan i-explain? Tagalog na nga sinabi. Tagalog na nga sinabi, Tagalog nang sinagot, naiintindihan ng karamihan. Iisa lang naman ang ibig niyang sabihin. Magpapaliwanag pa, hindi yun ang ibig niyang sabihin. Alam niyo naman si Duterte is a master strategist. Alam niyo naman siya ganito, ganyan. Sakit sa ulo. Diba? O paano nyo ngayon, yung ano ba, yung sinabi ni Digong na nagmamarihuana siya, na-explain ba yon? May explanation ba yon? Ano explanation ni ano doon, ni Harry Roque? Anyway. Tawa eh. Doon ako natawa. Tsaka at the same time, nakaka-insulto sa common sense ng taong bayan, di ba? Parang, ha? Ano pinagsasabi mo? Sinabi lang nga ni Digong na wala yan eh. Tapos sabihin mo, hindi, lawyer siya. He's very precise with his language, etc. Baka hindi lang, ibig lang niya sabihin, hindi pa niya nakikita, etc. What the hell? Ano yun? Di sana yun ang sinabi niya. Precise ang language nga, di ba? O di sana sinabi niya, hindi ko pa nakikita. Ay, nako. Anyway. Hirap magtanggol, no? Ay, nako. Hirap magtanggol, guys. Ay, nako. Well, I just hope na I'm of the opinion lang naman. I'm of the opinion na this is a diversionary tactic. Kaso it's not working. Kasi, ang pangit nung diversionary tactic. Hindi siya, they should go back to the drawing boards. Kasi ibang usapan yung 51 billion eh. Kung yun talaga to if this is a strategy, yun lang ang naiisip ko to takpan yung 51 billion. Pero I'm more inclined to believe na ito it's tawag nga nila it's a verbal diarrhea. Tawag doon. Baka nasabi lang. Dahil nandoon siya, di ba minsan may mga ganyan sa public speaking. Magsasabi ka ng something para makarelate sa'yo yung mga kausap mo. Tapos, yun. Doon yun lumabas sa bibig niya. Si Harry lang makakaintindi. I'm of that opinion. Ako personally, yun ang opinion ko. Baka nagkaroon lang siya ng verbal diarrhea at that time. Nabanggit lang niya yan nang hindi nag-iisip. So, it happened. Sana inamin na lang. Okay lang naman yun eh. Kung ganun na nangyari, di walang problema. Yun na nangyari. Diba? Anong gagawin natin doon? Sana ganun na lang. Kaysa yung ganyan, pag bumukain nyo na napaka-dignified doon nangyari kahit hindi. So, mas lalong pangit na resulta, di ba? Ganito na po tayo for tonight! Ay, mali. Ito pala. Ganito na po tayo for tonight. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in our next live stream. Okay, bye everyone. See you next time. Bye.